Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 18 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 17, ang talinghaga ng dalawang agila at ng baging. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 17 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel na anak ng tao, bigyan mo ng palaisipan ang Israel. Verse 3, para malaman nila na akong si Yahweh ang nagsasalita sa kanila. Ito ang talinghaga, isang agila ang dumating sa Libanon, mahaba ang pakpak nito at malagong malago ang balahibong, iba't iba ang kulay. Dumapo ito sa isang punong cedar. Verse 4, pinutol nito ang pinakamataas na sanga niyon, tinangay at itinayo sa lupain. Verse 5, at itinanim sa matabang lupa sa tabi ng tubig. Verse 6, tumubo ito at naging baging na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga nito'y nakaturo sa puno at ang ugat ay tumubo ng pailalim. Naging baging nga ito, nagsanga at nagsupling. Verse 7, ngunit may dumating na isa pang malaking agila, malapad din ang pakpak at malago ang balahibo. Ang mga sanga at ugat ng baging ay humarap sa agilang ito sa pag-akalang siya bibigyan nito ng mas maraming tubig. Verse 8, ito'y nakatanim sa matabang lupain sa tabi ng tubig at maaring lumago hanggang maging punong balot ng karangalan. Verse 9, sabihin mong ipinapatanong ko sa kanila, patuloy kaya itong lalago? Hindi kaya maputol ang mga ugat nito o mabali ang mga sanga at dahil do'y malanta ang mga usbong? Hindi na kailanganin ang malakas na tao o ang magtulong-tulong ang marami para mabunot pati ugat nito. Verse 10, ngunit mabuhay pa kaya ito kung ilipat ng taniman, kung magbago ng lugar, hindi kaya ito mamatay na parang binayo ng malakas na hangin? Ang kahulugan ng talinghaga. Verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 12, itanong mo sa mapaghimagsik na bayan ng Israel kung alam nila ang kahulugan ng palaisipang ito. Sabihin mo ang hari ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem. Binihag nito ang hari, roon pati ang mga pinuno at iniuwi sa Babylonia. Verse 13, kinuha niya ang isa sa mga pinuno at gumawa sila ng kasunduan at pinanumpang magtatapat dito. Binihag niya ang pamunuan ng lupain. Verse 14, para hindi ito makabangon laban sa kanya, bagkos ay ganap na tumupad sa mga tuntunin ng kasunduan. Verse 15, ngunit ang pinunong pinili ng hari ng Babylonia ay naghimagsik at nagsugo sa hari ng Ehipto upang humingi ng mga kabayo at maraming kawal. Akala kaya niya'y magtatagumpay siya? Hindi. Makaiwas kaya siya sa parusa kung gawin niya iyon? Hindi. Tiyak na paparusahan ko siya. Verse 16, ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Isinusumpa kung mamamatay siya sa Babylonia sa lupain na haring nagluluklok sa kanya sa trono. Mamamatay siya pagkat hindi niya pinahalagahan ang kanyang salita. Sumira siya sa kanilang kasunduan. Verse 17, kahit ang makapal na kawal ng Faraon ay walang magagawa laban sa mga itinayong tori at mga tanggulan upang sila ay wasakin. Ezekiel chapter 17 verse 18, hindi siya makakaiwas, sumira siya sa kasunduan at pagkatapos ay hindi tumupad sa pangako. Verse 19, ipinapasabi pa ni Yahweh, ako ang Diyos na buhay, paparusahan ko siya sa pagbaliwala niya sa aking sumpa at sa pagsira sa aking tipan. Verse 20, susukluban ko siya ng lambat o susukluban ko siya ng lambat at masusuot siya sa kaguluhan. Dadalhin ko siya sa Babylonia upang doon parusahan dahil sa pagtataksil niya sa akin. Verse 21, ang mga pili niyang tauhan ay mamamatay sa tabak at ang matitiray ikakalat ko sa lahat ng dako. Kung magkagayoy maalala mo na akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 22, ito nga ang ipinapasabi ni Yahweh, kukuha ako ng isang usbong ng cedar at aking iaayos. Ang kukunin ko'y ang pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok
Verse 23, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang cedar. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makakapanirahan sa ilalim nito, ang mga ibon na may makakapamumugad sa mga sanga nito. Verse 24, kung magagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na maibababa ko ang mataas na kahoy, at may tataas ko ang mababa na mapapatuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko ang tuyong punong kahoy. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Titingnan ko lang yung chapter 18 ha. Ayan. Basahin pa natin. Kamatayan sa nagkasala. Ezekiel chapter 18 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihang ninyong mga magulang ang kumain ng ubas at na maasim, ngunit mga anak ang mangingilo ang mga ngipin? Verse 3, ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Verse 4, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak ko, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Verse 5, halimbawa na may isang taong guys, intindihin nyo mabuti sa sa verse 18. Ang umaangkin lang na siya ang Diyos na buhay is si Yahweh lang talaga ha, wala nang iba. Baka mayroon na namang magpanggap na na siya ang alam nyo na. Uso kasi ngayon yung mapagpanggap na sila yung Diyos. Okay, kamatayan sa nagkasala. Ulitin ko nga. Ezekiel chapter 18 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin? Verse 3, ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Verse 4, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ayun. Verse 5, kaya maliwanag yan guys si Yahweh lang talaga ang Diyos. Verse 5, halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad. Kasi pag binabasa natin guys, intindihin natin mabuti ang bawat sentence. Verse 5, halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. Verse 6, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla o yung mga nireregla dyan, bawal makipagtalik yan. Verse 7, hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Verse 8, hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Father God, pagbayarin niyo naman po yung may mga utang na wala nang tubo, ayaw mong bayad. Kawawa naman yung mga inutangan. Okay, ulitin ko yung verse 8. Ezekiel chapter 18 verse 8, hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Ang sa akin lang guys, magkusa silang magbayad. Hindi na nga kasi tinutubuan, ayaw pa magsibayad. Okay, verse 9, sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin, ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Verse 10, sakaling magkaanak siya ay magnanakaw, mamamatay tao at hindi sumunod sa alinman sa mga tuntuning ito. Verse 11, bagkus ay nakikisalo sa mga handaan sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba. Verse 12, nang-aapi ng mahihirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang. Ayan, tinamaan na sila rito. Okay, ulitin ko, nagnanakaw. Yung verse 12 guys, Ezekiel chapter 18 verse 12. Nang-aapi ng mahihirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Kaya hindi pagbabayad ng utang guys is kasuklam-suklam yan na gawain ha.
dapat natin maintindihan. Verse 13, at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi, tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Verse 14, halimbawa namang siya ay may anak, nasaksihan ng anak na ito ang kasamaan ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito pinarisan. Verse 15, hindi siya nakisalo sa mga handaan sa sagradong burol, hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sumiping sa asawa ng iba. Verse 16, hindi rin siya gumawa ng masama kanino man, hindi nanamsam ng sangla, at hindi nagnakaw. Siya ay matulungin sa nangangailangan. Verse 17, lumalayo sa kasamaan, hindi nagpapatubo sa pautang, sumusunod sa aking kautusan at lumalakad ayon sa aking mga tuntunin. Mabubuhay ang anak na iyon, hindi siya mamamatay dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Verse 18, ang kanyang ama ay mamamatay sapagkat nagnakaw at gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Verse 19, maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama, sapagkat matuwid ang gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Verse 20, ang nagkasala ang dapat mamatay, ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ayan, maliwanag yung verses na yun, guys. Kasi tayo naman kasi ang sariling haharap kay Father God, hindi yung ama mo, hindi yung anak mo. Ikaw mismo ang makikipagharap kay Father God pagdating ng araw. Matuwid ang tuntunin ng Diyos. Ezekiel chapter 18 verse 21, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Verse 22, kakalimutan na ang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan at mabuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Verse 23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Verse 24, ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay, mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Okay. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Verse 25, marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko, makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Verse 26, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Verse 27, ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Verse 28, dahil sa naintindihan ko na guys, dapat kung ano yung pinakahuling ginawa mo sa buhay mo, yun ang tinitingnan ni Father God. Halimbawa, mabuti ka, tapos bandang uli nagpakasama ka, so mamamatay ka. Pero masama ka nung una, tapos nagpakabuti ka, so mapubuhay ka. Ganun lang siya kasimple. Verse 27, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Verse 28, dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Verse 29, maari ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko, sasabihin ko namang ang ginagawa ninyo ang hindi tama. Verse 30, kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Verse 31, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, sapagkat di kayo dapat mamatay mga Israelita. Ezekiel chapter 18 verse 32, hindi ko gustong mamamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. So yun na. Bye everyone. God bless.